galing kay Linares. Sumama ka na lang sa akin, Iris. Ang mga Indio, kapag nakarating lang sa Europa, akala mo'y ang galing-galing na. Ang runong-runong na. Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki. Si Crisostomo Ibarra, anak ng erehe at pilibustero. Senyor, sunugin niyo na po ang mga papeles at umalis sa bayan. May pag-aalsa po mamayang gabi. Sa bawat pangarap, may kasamang paghihinagpis. Sa bawat liwanag, may aninong nagkukubli. Hindi ko na nanaisin pang hintayin ang araw at mananaghoy na lamang sa dilim. Sapagkat ako mismo ang magpapasidhi ng liwanag na sumisimbolo ng katarungan para sa bawat Pilipino. Ito, ang Noli Me Tangere. Saan po ba talaga nagsimula ang lahat? Nagsimula talaga ang lahat sa isang salo-salo. Isang pagtitipon na inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at daang Anluwage. Kaalis ko pa lamang sa bayan ng San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan at ang bawat sihim nila ay batid ko. Ngunit nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilan ding Hermano Tercero, gayong 20 taon namang nanungkulan roon. Wala pong kinalaman iyan sa sustangko ng tabako. Ano? Hindi kayo nakaiintindi. Hindi ninyo nalalamang mali ang ginagawa ng mga ministro. Naniniwala ba kayo? Kaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Pagpatawad ninyo ang hindi ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi ay pumukaw sa aking damdamin. Ba sa mga taong iyan, ang pagkapabaya o ito'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumakop na aking narinig sa isang manlalakbay. Padre Damaso, kayo 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi. Lagi mong tatandaan, Padre, kung walang kalayaan ng mga kura, ay mapapahamak ang bayan. Ano ang iyong ibig sabihin? Kaya nasanhi na kapamakan, ang mga ereheng kalaban ng Diyos ay pinapanigan ng pamahalaan. Kung ang kura ay magpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Padre, dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kundi bukas na bukas malalaan niya ng general. Kinararangal ko ipakilala sa inyong lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng aking nasirang kaibigan. Kadarating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Buenos dias, señores. Hanggang sa nagkaharap sila ni Padre Damaso. Aba, ang puro sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng mga ama. Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Mabutit, nakarating kayo nung walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang inyong ama. Siya po ay masasabi ko, isang marangal pa. Ginoo, ang papuri niya sa aking amay pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang luklukan ko'y para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at profesor na nasirang may bahay at alang-alang sa iyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po ganun katandaan. Ngunit kayo ang pura ng bayan.
Marahil ay nakalimutan mo na ang bayan dahil sa tagal ng pamamalagi sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ang aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naibigan ninyo? Kahit aling bayan sa Europa, ngunit sa lahat, ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Bueno, mga Ginoo, salamat at binuhay ninyo ang nakaraang ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Ginoo, mag-iingat kayo. Huwag niyo sanang hayaang mangyari ulit ang sinabi ng inyong ama. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanya naging kapalaran? Akala ko'y alam niyo na. Pero huwag kayong mabahala. Dito po'y kinakailangang mabilanggo upang matawag ng isang marangal. Si Don Rafael Ibarra ay pinaratangan ni Padre Damaso na hindi nangungulisan. Saan naman po nagpunta si Ibarra? Si Ibarra ay nagtungo sa kanyang kasintahang si Maria Clara. Maria, ano at napakatahimik mo? Hindi mo man lamang ba ako tatanungin sa 7 taon kong pagkawala? Kapatid kong marami ka ng bansang napuntahan. Higit ng marami ka ng taong nakilala sa iyong mga taong nakakausap. Naaalala mo po ba ako? Lalo na't batid kong maraming maririkit na babae sa Europa. Marami? Oo. Ngunit, maaari ko bang makalimutan ang pinakamarikit na dalaga sa lahat? Paano kita makakalimutan? Kung kasama ko sa tuwina ang iyong mga alaala at ang iyong napakatamis na tinig na hindi mo wawaglit sa aking isipan. Lalo na't iyon ang aking naging aliw nung ako'y nag-iisa. Maria, kahit hindi kita nakakasama, ang iyong wangis ang palagi ko nakikita sa ulap ng mga bansa ang aking narating. Na tila ba ang iyong mga mata ay naungusap sa akin. Baka ako pasinta ang nalimot mo na. Nagkakamali ka. Palagi kang nasa aking isipan, mahal ko. Kahit na palaging sinasabi sa akin ni Ninong na kasalanan daw ang lagi kang isipin. Ngunit batid lamang niya na ilang beses ko nang binabasa ang iyong liham. Mahal ko, bakit? Oo nga pala. Nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong tignan ang bangkay ng aking ama. Buhay ko siyang iniwan. Ngayon, gusto ko siyang makita. Kahit siya ay mauna. Kung gayon ay di na kita mapipigilan pa. Mag-iingat ka, Crisostomo. Papaalam na po ako, tiya. Bueno, sasamahan na kita. At nagtungo na nga si Ibarra sa libingan upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama. Nasaan ang libingan ng aking ama? Masasabi po ba ninyo kung alin ang libingan na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki. Sinunog mo? Sinunog mo? Nasaan ang patay? Nasaan ang libingan ng aking ama?
Ilang buwan na pong pinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po ang kalibingan ng mga Chino. Umuulan noon at totoong mabigat, kaya... Kaya ano? Sumunod ka? Ginoo, huwag po kayo magalit. Wala pa akong magawa. Galit na galit si Crisostomo dahil nilapastangan ang libingan ng kanyang ama. Anong biro ito ng tadhana? At tayo pong dalawa ay pinagtagpo. Estás hablando conmigo? Kayo nga po, Riley. Ako po ay may tatanong sa inyo. Ngunit hayaan niyo po muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala Si Crisostomo Ibarra, anak ng erehe at pilibustero. Mawalang galang na po, Padre. Ngunit hindi po masama ang aking ama. Sinasabi mo ba ang kasinungalingan ang mga nagawa niya? Wala po ako dito. Kaya't hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ninyo. At hindi ko rin batid kung ano ang pagkakasala ng aking ama upang ang kanyang bangkay at ang kanyang libingan ay hindi nabigyan ng paggalang at sinalahula pa. Sagutin niyo po muna ang aking katanungan. Ano ang ginawa niyo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginagawa. Wala? Anong wala? Samantalang nawawala ang kanyang labi sa sementeryo. Nagkakamali ka. Hindi ako ang nag-utos. Ang pinalitan ko, si Padre Damaso. Sila Crispin at Basilio po. Sino po sila? Sila ang mga anak ni Sisa. Si Basilio ang mas nakatatanda. Si Crispin naman ang mas nakababata. Kaka, bayaran mo na yung ninakaw ko. Kapag binayaran yun, walang kakainin si Inang. Sabi ng Sakristan Mayor, ang 2 onsang ninakaw mo ay katumbas ng 32 piso. Sinungaling sila. Papatayin daw ako ng puro sa palo. Bakit di ba pinagbintangan? Dahil sinabi nilang magnanakaw tayo sapagkat ang ating ama ay isang... Ikaw, Basilio! Ikaw, Crispin! May iwang ka hanggang sa hindi mo na ilalabas ang ninakaw mo. Halika na, Crispin. Halika na. Sumama ka na sa akin. Halika na. Sumama ka na sa akin. Inang! Tulungan niyo po ako! Inang! Anak, ano nangyari? Huwag kayong matakot, Inang. Si Crispin, naiwan sa kumbento. Nagtanan ako sa kumbento, Inang. Si Crispin! Nang kalad ka rin ng Sakristan Mayor si Crispin, sinabayan ko ng talilis. Nagpadaos-dos ako sa lubid mula sa kampanaryo. Ayaw ako paalisin ng Sakristan Mayor. Diyos ko, salamat at inibigtasyon siya. Si Sisa ay pumunta sa simbahan. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang supling. Bakit? Si Crispin po ba ay nasa sakristo? Si Crispin? Hindi ba nasa inyong bahay? Huwag na kayong magkaila. Si Basilio po ang nasa amin. Si Crispin daw po ay naiwan dito. Nais ko po sanang makausap ang aking anak. Totoo ngang naiwan dito. Ngunit nagtanan matapos magnakaw ng napakaraming bagay. Batid kong mabuti kayong asawa. Ngunit masasama ang inyong anak dahil sa kanilang ama. Ang maliliim ay magiging mas masahol pa sa anak. Sa pag-uwi niya sa kanilang dampa, hindi na rin niya nakita si Basilio. Kaya't hinanap ng ina ang kanyang mga supling.
Sila ang nagpapatugtog ng kampana ng Panginoon. Di ba yan yung baliw? Yung ina ng dalawang magnanakaw? Magnanakaw? Hindi magnanakaw yung anak ko! Bakit? Magnanakaw naman talaga anak mo ah. Oo nga, siya yung pinarusahan ng mga kura, di ba? Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo! Hindi magnanakaw yung anak ko! Talaga yung anak mo. Ganyan ang dapat sa'yo kasi baliw ka. Si isang baliw. Baliw! Hindi matutumbasan na kahit anong sakit ang nadarama ng isang inang nawala ng mga supling. Isang inang nangungulila sa yakap ng kanyang mga anak. At isang magulang na nawalan ng higit sa kalahati ng parte ng kanyang buhay. Sino naman po si Elias? Si Elias ay isang misteryosong lalaki. Siya rin ay mabuting kaibigan ni Crisostomo at kasintahan ni Salome. Mabuting mauna ka na sa iyong tahanan. Ako'y mga ngaso pa. Una ko yung mainit na sabaw ang iyong nais para mamaya. Hintayin mo na lamang ako. Sige, ako naman ang nakukuha ng maraming talbos at mga sili. Pangkain lang. Palimos po, maawa na po kayo. Palimos po, kahit pangkain lang po. Nagugutom na ako, maawa na kayo. Palimos po. Bakit ba yan narito? Ipinagbabawalan na pumunta sa ating bayan. Sino ho siya, Tia? Siya yung ketongin na nakatira doon sa libingan ng mga incheck. Huwag kang lumapit yung Clarita. Dito ka lang. Halika na, Clarita. Halika na. Clarita. Salamat po. Hindi man ito makakasagip ng buhay, subalit sana'y makatulong ito sa inyo. Salamat po. At dumating na ang pinakakinatatakutan ni Salome. Tumatagos sa iyong mga mata ang lungkot at pag-aalala. Anong nangyari, mahal ko? Bagamat nakasanayan ha, nandito na naman tayo. Paulit-ulit na lang. Ano-anong mga kakailanganin mo? Nang sa gayon ay maihayos ko na. Sandali lang. Patawad kung sa tuwing sasapit ang ganitong mga pagtatagpo. Hindi ko maiwasang maisip kung ito na ba ang huli? Hindi muna ako makakauwi rito. O marahil, hindi na ako makakabalik. Hindi ko hinahangad ang tahimik na buhay. Kung ang kapalit nun ay mawawala ka. Ganun kita kamahal, Elias. Sumama ka na lang sa akin, Elias. Iwanan natin ang lahat ng ito. Alam na hindi na ako makakaalis dito. Kung yan talaga ang inyong nais, marahil ito na ang huling pagkakataon.
tayo magkikita. Huwag natin sayangin ang nalalabing oras na tayo magkasama. Ang nalalabi na lamang sa atin ay ang ngayon. Mahal kong Elias, hindi ko man napigilan ang iyong pag-alis. Nang idalhin mo ang aking tahimik na dasal sa iyong bawat hakbang. Ngunit sa paglayo mo, may bahaging tila nahatak mula sa aking puso. At kung sakaling mapagod ka sa pakikipaglaban, alalahanin mo may isang tahanang naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang munting buo at ang aking tapat na pagmamahal. Muling nagkaharap si Crisostomo at si Padre Damaso sa isang pananghalian. Ang mga Indio, kapag nakarating lang sa Europa, akala mo'y ang galing-galing na, ang runong-runong na, tulad ng ama ni Ibarra, isang Suail na dapat mamatay sa bilangguan. Pinalipusta mo siya habang siya ay patay na. Nilapasta mo pa ang kanyang libingan. Ikaw, pari ng Diyos, pusong marumit, imbi. Hindi mo man lamang naisip ang sakit ng anak na nawala ng ama dahil sa iyo. Narito naman ang tunggalian ng dalawang Donya. Kapitan Tiago, ipanakikilala ko nga pala sa iyo si Don Alfonso Linares de Espadanya, inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng ministro ng Espanya. Buenos dias, Kapitan. Bakit kayo nagkakaganyan, Donya? Kayo ba ay naiingit sa akin at tinititigan niyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kainggitan? Kinainggitan ko nga palang buhok ninyong kulot. Kilalanin ninyo ang inyong kaharap. Hindi ito probinsyana o kalunyanang sundalo. Ang mga alperesa ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, Excellentísima Senyorang Pupot, ang mga alperes nga ay hindi. Ngunit ang mga pilay na tulad niya ay maaari. Hoy, ikaw! Ang pakikipag-usap ko sa iyo ay nakakapagpababa ng aking karangalan. Ibig ba ninyong maglaban ng aking damit? Uupahan ko kayo ng malaki. Batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo at kung sino ang inyong kasama. Hoy! Sa lahula ang iyong bibig. Manaog ka't madurog ko ang bibig mo. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at pihisan. Kung wala kayong salapi ay pagnakawin na lamang ninyo ang mga sundalo. Gusto na ang inyong pag-aaway! Kung hindi lamang kayo mga babae, pinagbubugbog ko na kayo ng siba! Ginoong Alvarez! Magtigil ka, Medikong Lucas! Hindi ka tunay na lalaki! Lumawas na tayo ngayon din. Ikaw ay hindi lalaki. Sayang ang salawal mo. Ngunit sila ay mga sundalo. Ako ay isang pilay. Dito'y nagsimula ng manganib ang buhay ni Crisostomo. Senyor, sunugin niyo na po ang mga papeles at umalis sa bayan. May pag-aalsa po mamayang gabi. Pag-aalsa? Sino ang pinuno? Hindi ko po masasabi ang buong pangalan. Ngunit, ikaw po ang tinuturong pinuno. Diyos ko, Kumilos na. Huwag po kayo manatili dito.
Kapitan Shabu, narito kami upang ipagpatuloy ang ating napag-usapan tungkol sa libro. Si Maria Clara. Bukas ay magpapista tayo. At ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat siya ipakakasal natin kay Linares. Kapag naging manugang natin siya, lalo tayong igagalang ng lahat. Totoo nga ang mga naririnig ko. Napakaganda mo, Maria Clara. Batid ko ang may nobyo ka na. Ngunit hindi ito magiging hadlang sa akin. Sapagkat tanda akong patunayan ng aking sarili sa iyo, Binibini. Ngayong nagkaharap na tayo, at tila na ipahiwati ko na rin ang aking nadarama. Makaalis ka na. Muli, magandang araw at paalam, Senyor. Nay? Bakit ho ganyan ang inyong itsura? Nasaan po si Crispin? Huwag niyo ho sabihin... Payapa na si Crispin. Crispin! Sino nagawa sa'yo nito? Crispin! Patawarin mo ang kaka kung hindi kita naprotektahan. Pati si Basilio, naroon na siya sa langit. Nay, ako to si Basilio. Basilio? Anak? Sinungaling! Demonyo ka, no? Na nagpapanggap na anak ko! Nay! Lubayan mo ako! Crisostomo! Mahal! Ako nga, Maria. Si Elias ang nagligtas sa akin mula sa bilangguan. Hindi ako narito upang humingi ng pag-ibig. Narito ko upang magpaalam. Magpaalam? Bakit? Pinatatawad kita sa lahat ng sakit at pagkukulang. Hindi mo alam, Crisostomo. Ang lahat ay lihim na sa akin ay tinago. Hindi na mahalaga. Ang pag-ibig natin ay ginawang kasalanan ng tadhana. Ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay pamamaalam at pagpapatawad. Paalam, aking Maria. Mag-iingat ka, Crisostomo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Niligtas mo ako sa kabila ng lahat. Ngunit Ginoo, kailangan nating magmadali. Elias! May balita na kaya ang pagpapakit sa Susulo Ibarra? Maria, nagpunta na sa daroon kaninang umaga. Natitiyak kong ligtas si Crisostomo Ibarra. Buenos dias, Senorita. Hindi namin ang isang pahayagan. Pahayagan na naglalaman ng isang masamang balita.
you, por favor. Hindi ko maaari. Hindi. 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 Ito totoo. Hindi ko naniniwala. Jesus! Tia! Hindi ito totoo! Di na makausad, di malinawan, di na mabura ang iyong mga larawan. Di alam kung saan tutungo ang mga hakbang patalikod naghihingalo. Mahal kong Krisostomo, sa pagpalaw mo, pinanawaglis ang huling sinag ng aking buhay. Ang bawat pagingay, nagiging parang bigat na kailanmay hindi ko inaasahang dadalhin ko mag-isa. Sa katahimikan ng gabi, napapaisip ako kung gaano kalayo ang pagitan ng mundong kinalalagay ko at mga sinapit mo. At kung bakit tila mas madilim ang nasa iyo kaysa ang manatili rito nang wala ka. Kung may kabilang buhay na naghihintay, naway doon ko maibulong ang lahat ng salitang hindi ko nasabi. At doon ko rin muling mahawakan ang mga pangakong naputol sa mundong ito hanggang sa muling pagkikita, sa dako man o sa panahon na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maria, labis akong nag-aalala sa iyo. At nais mo, paniwalaan ko ang mga sinabi mo. Gayon pa man, batid ko kung gaano nga pinasusok naman yung nakamamahal ko. Na ngayon, ay patay na. Anak naman, isang erehe at pinigustero si Ibarra. Nararapat lamang ang nangyari sa kanya. Hindi mo ako mapapaliwanag. Kahit pa ulit-ulit mo sabihin mo, tao pa rin siya. Isa siyang mabuting tao. At hinayaan lamang natin siyang mamatay. Panginoon ko, sana pinatay niyo naman din ako. Maria, huwag mong sabihin yan. Ituring mo ito bilang isang pagkakataon upang lumigaya. Ituloy mo ang pagpapakasal kay Linares. At anong gagawin mo? Mabubuhay ka sa labis na kalungkutan. Huwag mo akong tiktahan. Hindi mo ako mapapakasal sa lalaking nais mo. Pagkus, papasok ako ng kumpento. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo nauunawaan ang pighati at hirap na dadanasin mo pag ikaw ay pumasok na sa kumbento. Buo na ang aking pasya, Padre. Kumbento o kamatayan. Andito na ang nanay. Lapit na kayo sa nanay. Lapit na kayo sa nanay.
Crispin! Basilio! Andito na yung nanay! Andito na yung nanay! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Inay? Inay! 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 Inay, gumising ka, Inay! Basilio, anak, ikaw ba yan? Ako ito, Inay! Anak, tahan na. Kahit anong mangyari, uuwi tayo sa ating dampa. Nay! 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 Gumising ka, Nay! Nay! Anong gusto mong gawin sa iyong inay? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo, ngunit wala ho akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. At malapit na rin ang aking kamatayan. Sa sandaling iyon, sunugin mo na rin ang aming bangkay. Mamamatay ako na hindi ko man lang nasasilayan ang buong buhay mo. Ano nga ulit ang pangarap mo, Nak? Maging teacher po. Malaki ang papel na gagampanan mo sa paghawak ng bawat buhay sa batang Pilipinas sa hinaharap. Tungkulin natin imulat sila sa kung ano man ang nangyayari sa ating kasaysayan. Nang sa gayon, hindi na maulit pa. Nauunawaan mo na ba kung gaano kahalaga ang Noli Me Tangere? Ikaw, bilang magiging guro sa hinaharap, anong magagawa mo para sa bayan? Ang bagong dekada 70 umiikot lang ang panahon. Ang bagong dekada 70.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Senyor Ibarra, tayo magpalit ng damit para sila ay malito. Hindi kita iiwan. Dali na! Malapit na sila! Hulihin ang mga rebelde! Akala mo hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Pambihira! Napakabagal! At ang ilog, puro putik at dumi! Walang sibilisasyon! Ang makabuluhang metafora, Donya, ang katamaran ng kolonyalismo. Hindi katamaran, kundi kakulangan sa tamang pagplano. Palalimin ng tubig, yan ang aking rekomendasyon. Huwag palalimin. Tuwirin. Gumawa ng kanal na tuwid. Iuugnay ang Laguna sa Maynila. Mabilis. Walang liko. Tuwid? Di natin to ginagawa sa Europa. At sino ang gagawa? Ang gastusin. Meron kayong mga bilanggo. Gamitin sila. Sila ang ating manggagawa. Ang paggawa, sa pilitan man ay mas mahalaga kaysa sa pagdangal ng mga taong umaasa sa inyo. Ang sabi nitong paggawa ay kalupitan, Ginoong Simon. Hindi. Kung hindi magbabago ng anyong ilog, magbago ng paraan. Mag-alaga ng pato, kakain nila ang mga dumi. Kikita pa ang gobyerno. Ang pato ay kumakain ng dumi, Don Custodio. Ngunit hindi nila kinakain ang sistemang gumagawa ng dumi. Ikaw? Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ang tao ngayon ay patay na. Ang taong kaharap mo ngayon ay si Simon. Kaibigan ng mga makapangyarihan at kaaway ng mga mapang-api. Ngunit bakit? Bakit mo iminungkahi na gawing alipin ng mga Pilipino? Ikaw pa naman ang dating naghangad ng pagbabago. Upang gisingin sila, Basilio, hindi sila matututo hanggat hindi nila nararanasan ang sariling pighati. Ang aliping tahimik ay kailangan maranasan ang bigat ng tanikala upang hangarin ang kalayaan. Ngunit, hindi ba't karahasan din ang iyong sinusukli sa karahasan? Hindi ba't pagkamuhi lamang ang bungon yon? Minsan, kailangan magdusa ng lupa upang mamunga ang kalayaan. Kung hindi dahil sa dugo ng bayani, saan sisibol ng pagbabago? Kung ganon, iba na pala ang Ibarang nakilala ko. Ang dating pusong nagmamahal, ngayon pusong nag-aalab sagad. Pag-ibig ang nagtulak sa akin sa digmaan. Nang dahil sa pag-ibig, ako'y nagbalik upang wasakin ang lipunang pumatay sa kanya. Maganda araw, senyor. Magandang umaga din, Quiroga. Tuloy kayo, tuloy. Senyor Simon, ako laki utang loob sa'yo. Pero, bakit kailangan dito itago armas? Kapag Quiroga huli, finis negosyo, finis buhay. Quiroga, pinahiram ko sa'yo ang pilak hindi para yumaman ka.
Ang utang mo ay may kapalit at ngayon mo ito babayaran. Senyor Simon, Quiroga gusto negosyo. Seda, tsaa, hindi baril at patayan. Ay, masama yan. Kung gusto mong manatili ang yaman at ang buhay mo, tahimik ang tutulong. Ang pilak na ipinahiram ko sa iyo ay hindi isang regalo, kundi isang panikala. Oo, senyor. Quiroga tutulong. Hindi huli, hindi takbo. Lahat para bayad utang. Magaling! Tandaan mo na ang utang na hindi binabayaran ay mas malupit ang kabayaran kaysa pilak. Nais kong ipabatid sa inyo ang pagsasang-ayon namin sa pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Umaasa kami sa mga mag-aaral sa paggawa ng mabuting dignidad, hindi lamang para sa tao, kundi para sa bayan. Ang Akademya ng Wikang Kastila ay para sa dangal ng ating lahi. Hindi tayo hihingi, ipaglalaban natin ito. At paano kung di sila pumayag? Ano, revolusyon? Kung kailangan, bakit hindi? Ang kabataan ang tinig ng bayan at ang katahimikan ay tanda ng pagkabulag. Nais kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakakulong lungsod. Maria Clara? Ngunit Ginoong Simon, hindi na natin kailangan itakas si Maria Clara sa kumbento. Patay na siya kaninang alas 6 ng umaga. Patay? Hindi! Imposible! Para sa kanya ang lahat ng ito. Aking Maria, sa balitang dumating ngayong araw, gumuho ang katahimikang pilit kong itinayo. Paano nagawa ng mundo na magpatuloy? Samantalang ikaw na tanging liwanag ng aking kabataan, ay pumikit na ng tuluyan. Kung nalaman ko lang, kung naligtas lang kita, marahil hindi ako naging ganito. Isang aninong gumagapang sa dilim, isang pusong nilamon ng paghihiganti. Magtiis ka. Gagawa ko ng paraan para ikaw ay makalaya. Huli, huwag ka nang gumawa ng panganib na hakbang. Nandito na ako, oh. Pero ikaw, mag-iingat ka. Lubhang mapanganib ang mga pangyayari. Babalik ako. Hindi kita pababayaan. Alam mo naman ako. Padre! Tulungan niyo po ako. Nais ko pong makalaya si Basilio. Tulungan niyo po ako, Padre. Huwag kang umiyak, anak. Narinig ko ang iyong daing. Gusto mong makalaya si Basilio, hindi ba? Opo! Opo, Padre! Lahat po gagawin ko para na makalaya siya. Kung gayon, tutulungan kita. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Lubusang magtiwala. Ano pong ibig sabihin niyo, Padre?
gabi ay nagdadala ng multo ng nakaraan, ng kasalanan at ng paghihiganti. Ginong Simon, hindi ko na kinakaya ang mga takbuhan ng mga pangyayari. Si Huli ay... Wala ng panahon para sa luha. Ang luha ay wala ng silbi kapag ang dugo ay handa ng dumaloy. Ang bawat bato ay magiging mitya, at ang bawat alahas ay magiging bala. Bakit mo nagawa sa akin ito, Paulita? Ginong Simon, pumasok muna kayo. Pagbati sa inyong kasal, ipinapaabot ko ang aking munting regalo. Maraming salamat, Ginong Simon. Ngunit hindi na ba kayo mananatili para sa aming salo-salo? Di na nagmamadali ka yata. Senyora Paulita, marami pa kasi akong dapat asikasuhin ngayong gabi. Kaya ako ay tutuloy na. Ha? Crisostomo Ibarra? Crisostomo Ibarra? Crisostomo Ibarra? Sino ba yun? Patingin nga. Isa, dalawa, tatlo. Simon! Alam ko na ang plano mo! Huwag mo silang idamay! Huli ka na, tumatakbo ang oras. Paulita! Paano nangyari yun? Ang kalayaan muling hindi natupad. Simon, hihingi ako ng tulong. Papagalingin ka ng Diyos. Padre, nasaan ang Diyos? Nasaan siya nung alipinin nila ang aking bayan? Nasaan siya nung agawin nila ang dangal ng ating mga anak at ng kababaihan? Anak, makinig ka. Hindi natutulog ang Diyos kailanman. Hinahayaan niya ang ating bayan na mapagtanto kung paano lumaya sa sarili ng paraan. Ngunit nasaan ang katarungan? Ginawa ko ang lahat. Pinagpala ng layunin. Ngunit bakit ako ang ginawang kasangkapan ng kabiguan? Hindi na, Padre. Ang katawan kong ito ay hindi na kailangan. Ang kalayaan ay muling ipinagpaliban. Hindi mo maililigtas ang bayan sa pamamagitan ng dugo. Ang kalayaan ay hindi bunga ng paghihiganti, kundi ng kadalisayan.
Ang mga pusong walang pag-ibig ay hindi mapagpalaya. Kung gayon, wala na ang saysay ang lahat. Ipinagkanulo ko ang Diyos. Ngayon, ipinagkanulo na rin ako ng aking sarili. Ang mga hiyas na ito, maging kayamanan ng mga tunay na maglilingkod sa ating bayan. Itapon mo sila sa dagat. Ang bayan ay hindi pa handa. Ito'y sa kamay ng may kapal ko isusuko. Darating ang araw, lilitaw ang mga anak ng bayan na may busilak na puso, hindi hinog sa galit. At sa kanila ipagkakaloob ng Diyos ang tunay na kalayaan. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaka sa ibang kawalang sala. Halika lang, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundong puno